Hello Aries, welcome dito sa iyong reading for week of February 11 to 28. Thank you so much for your time Aries para manood ng reading ko bago ka man dito or matagal na. And please don't forget to subscribe, follow, like, or share na rin po. Pero just in case na hindi mo to mapanood ng Feb 11 to 28 ay timeless reading naman ito. Intention, spinning, fate. Okay, Aries. This card tells you na even yung smallest intention creates a big effect. Yung intention mo rephrase ko lang. Yung intention mo whenever you do something is very important sa kung ano yung magiging outcome or maa-attract mo. Oo, kasi it's important talaga na kapag meron tayong gagawin is ano ba talaga yung intention mo? Bakit mo ito ginagawa? So, it actually determines kumbaga meron siyang malaking factor, effect sa kung ano yung magiging outcome ng mga ginagawa mo. No, kumbaga nag-i-spin ka ng fate mo eh. Nagki-create ka, ikaw yung humahabi. Ikaw yung humahabi, ikaw yung bumuburda, ikaw yung tumatahinang kung ano yung magiging fate mo base sa kung ano yung intention mo. So, it's important na yung gagawin natin is maging clear or aware, maging clear or conscious tayo doon sa ating intentions every time we do something. Okay? It's a reminder of paano mo kumbaga parang it's a reminder to you na ano ba yung gusto mong kahinatnan ng ginagawa mo ngayon. So, ano yung intention mo? Kasi minsan nagiging mindless tayo tungkol doon sa kung ano yung intention natin eh. Parang minsan may gagawin tayo, bara-bara na lang, di ba? Hindi mo na, kumbaga parang hindi na napag-iisipan ng mabuti. So, importante, kung gusto mong maka-attract, ay gusto mong maging successful yung outcome, ganito, ganyan, importante yung ano ba talaga yung intention mo? Bakit mo yan ginagawa? Di ba? Or bakit mo gagawin yan? Kasi yun yung, sabi ko nga, yun yung intention mo is dapat in alignment do sa gusto mong ma-achieve. Di ba? Let it go, Aries. Releasing grudges, emotional freedom, forgiving yourself and others. Free your heart.
Etong card na 'to, Aries, is reminding you na kung meron mang mga burdens, eto yung mga kinikip mo sa puso mo na mga, it could be emotions, grudges nga daw eh. So, it's time to free yourself dito sa blockages na 'to. Kasi ito lang naman yung magpapabigat lalo sa'yo kapag meron kang mga emotional baggages. Ayan, oh. Letting go, releasing, and forgiving is necessary. Siguro may mga bagay kang dapat na talagang bitiwan, patawarin na. Kawalan mo na yan, let go mo na yan para makalaya ka na rin. Makalaya na rin yung puso mo dito. Matanggal na rin yung malaking blockage na yan sa buhay mo. May mga bagay na kinikip natin, kinakapitan natin na yun yung tumutupok sa atin, like galit, 'di ba? Yan yung mga sama ng loob, yung mga guilt. Alam mo, hindi lang siya maraming emotions yan. Depende kung ano yung nagre-relate sa'yo. Pero, ang sinasabi kasi dito is let go, mas gagaan. And, mag-iiba. Mag-iiba yung buhay mo. Makakalaya ka na kasi eh. Torture lang yan, tsaka walang magandang maidudulot sa iyo. Kaya nga pakawalan mo yan para pumasok yung magagandang bagay, blessings sa buhay mo. Kasi ikaw lang naman din ang mahihirapan, yung puso mo lang din ang mahihirapan kung hindi mo i-release yung mga yan. Basta may pagle-let go, kung ano man yung ile-let go mo, etong February 11 to 28 na to. Past life, previous connections, unexplained familiarity, soul memories, I've known you before. Oh. Parang merong someone dito na meron kang past life connection. So, hindi ito magre-resonate sa lahat. Kung merong person ngayon sa buhay mo na ganito yung nararamdaman mo, parang merong matinding familiarity sa inyo na parang magaan ng loob mo, na parang matagal na kayong magkakilala. Maybe, etong person na to is a past life connection. Does not necessarily mean na romantic. Pwede rin hindi romantic. Okay? Could be an encounter with someone na mafe-feel mo yung energy na parang itong person na to, kilala ko na siya kahit hindi ko pa siya ganun katagal nakakilala. Alam mo yun? Mafe-feel mo yun, deep, deep connection or deep feeling na yan. Breaking cycles, ending harmful, letting go card in breaking cycles. Magkaano sila magka-relate. Kaya nga let go mo na yan. Ayan paulit-ulit na lang, wala nang katapusan. Parang yung pelikula lang na never-ending story. Alam mo, ang makakaputol lang nitong cycle na to ay ikaw. Ending harmful patterns. Letting go. Freedom from repetition. New beginnings. Para makapagsimula ka ng panibago. Para pumasok na sa'yo yung mga blessings na sinasabi ko. It stops with me. May mga patterns dito, Aries, na kailangan ng baguhin, putulin na talaga. For good. Kailangan na mag-break tong pattern na to. So, ikaw din ang susi dyan. Kasi parang ang lumilitaw dito, etong mga patterns na to, baka nung nag-uugat yan nung past life mo pa Kasi may past life card. Ayan
naalala mo tong spinning fate? Kasi parang ang sinasabi dito sa card na 'to, kailangan mong mag-spin ng panibagong buhay mo. 'Di ba tayo naman ang creator ng narrative ng buhay natin? Yung ano, yung may mga chances na dumarating sa buhay natin na mga plot twists, 'di ba? So, yun yung mga hindi natin inaasahan. Pero tayo pa rin yung driver ng buhay natin. Tayo pa rin yung artist, tayo yung writer ng kung ano yung magiging direction ng buhay natin. Depende yan sa mga decisions natin, choices natin, mga gagawin natin during our journey sa buhay nating ito. So, ikaw din literally ang mag-i-spin ng fate mo. Depende nga yan sa intention mo. It's good to set positive, good intentions, Aries, at this time. Kasi yun din naman yung aanihin mo eh. Kasi if you continue to harbor or keep etong iyong mga grudges, etong mga bitterness, emotional baggages na to, sabi ko nga eh, parang, alam mo yun, maiksi ng buhay natin para aksayahin natin sa mga grudges. So, let go mo na yung mga dapat mong i-let go na yan. Para ma-break na rin. Finally, itong cycle na to. Kasi parang past life na ano pa to eh. Past life na chorba eh. Kung naniniwala kayo sa past life, kung hindi naman reject nyo lang. Okay? Para lang sa mga naniniwala sa past life. Okay, strength card, Leo. Ooh, strong energy ng Leo coming through Aries this week. 12/11 to 28. There could be an encounter with a Leo. Or an earth sign. Yeah. Strong energy ng fire. And so far is si Leo. Wow ang ganda ng mga baraha mo, dear. Wow. Wow. Aries. Strength card, Sun card, King of Coins. 7 of Wands. Ano pa? Ano pa hanapin mo? Nagliliwanag ang araw. Oh. Going strong. Nasa magandang position ka eh. With the 7 of Wands eh. Ito yung sinasabi nilang card ng conviction. Andyan ang stability with the King of Coins. So, nakikita ko ay a period ng pagiging blessed. Literally, Aries. Lalo na, sa tingin ko, bakit magiging ganyan yung mga susunod na araw sa'yo? Kasi, meron kang ang ili-let go eh. Kung magagawa mo yung pagle-let go na yon, ang laki ng ikakaaliwalas ng mga susunod na araw, weeks, or months sa'yo, Aries. Nakikita ko na may mga challenges pero hindi ka matitinag with the 7 of Wands. Nakikita ko na nandoon ka sa mataas na posisyon, pagiging matatag, pagiging stable ng kabuhayan ng career mo or even relationship, no? Kaya no, going strong eh. Oh, ganda. Nakikita ko, may mga challenges dito for sure. Pero mau-overcome mo yun with the strength card. Mangingibabaw pa rin ang positivity, mangingibabaw pa rin ang kaliwanagan dito. Talo na naman yung kampo ng kadiliman, o diba? Kailan ba magwawagi yan? Di sila magwawagi. Di talaga. So, nakikita ko mukhang mucho dinero ka dito, no? Alam mo yung feeling confident, no? Eh kasi ito is, you've earned this, Aries. Naniniwala ko na yan ay something na pinaghirapan mo. Ang pagiging King of Coins is hindi yan,
Hindi yan overnight na ano, naging ganyan ka. Naging dedicated ka talaga, kinarir mo yan, pinaghirapan mo yan, pinagtrabahuan mo yan. Binild mo yan eh. Binild mo yung stability na yan eh. So whether it is status mo ngayon, ibig sabihin kung ano ka na ngayon, ano yung mga na-achieve mo sa career mo, sa personal goals mo, no? This is you being successful, being stable. Ayan, ang daming grapes ni King of Coins. So nakikita ko rito ang ganda talaga. Kasi kung ano man yung mga aanihin mo dyan, ang dami. Ano man ang dumating na challenges sa'yo, kakayanin mo yan. Hindi ka susuko eh. Meron something dito na kung talagang hindi ka basta-basta susuko, alam mo yun. Worth it yung mga magiging rewards dito. Ang reward sa'yo ay success, stability, contentment, happiness. Lahat ng positive is nasa sun card. Sa love life mo, wow, this is a relationship na worth investing talaga, worth fighting for para sa'yo, Aries. Ito yung relationship na magtatagal. Nakikita ko, pwedeng ito yung relationship na may strong foundation, a stable partner, reliable, responsible enough, marunong, practical sa buhay. Marami kang matututunan dito sa person na to, not just a lover, a partner, a friend, pero parang in terms of magiging wise sa buhay, sa kabuhayan, sa financial din. Ito yung relationship, ito yung person na nag-a-add ng value sa iyo. Ito yung person na nag-grow ka, may mga natututunan ka. No? You grow together with this person. Ayan ang sun card do, nurturing energy yan eh. I think this will be a successful partnership na pang matagalan talaga. Kung relationship yan. Okay? Wala rin ako nakikitang any problems dito when it comes to money right now. Maaliwalas ang lahat. When it comes to health, it's good. Kumpleto eh. Kumpleto ka eh. Parang almost perfect na wala ka na halos hahanapin pa. Ang problema mo na lang talaga dyan, ito, yung mga grudges, emotional baggages na yan, yung pagbe-break ng cycle. Once na magawa mo yan, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy itong blessed na period na yan. Magaganda yung mga susunod na papasok sa buhay mo. Bouquet, compliments from an admirer, o yung iba sa inyo, may mga nai-impress sa inyo, natutuwa sa inyo, nakikyutan sa iyo. Hindi ko alam kung, pwedeng romantic yung admirer na yan, pero pwede rin namang hindi. Baka yung iba na-admire ka nila, idol, parang gano'n ang dating nila. Okay? Parang, yung nai-inspire sila sa'yo, para kang example, role model, no? O, a stubborn, aggressive person daw. You could encounter someone like that. But, take care, enemies are working against you. So, syempre, hindi naman nawawala yung mga kampo ng kadiliman. Yung sinasabi ko sa iyo, yung mga kalaban natin.
So, nandiyan pa rin. Tingin ko nandiyan pa rin yung mga, kalaban. Pero alam mo yun, hindi, wala naman tayong paki dun sa kalaban. Dapat maging busy tayo sa sarili natin eh. Sayang lang oras mo. Sayang lang oras mo. As long as wala naman silang harm na magagawa sa'yo, di ba? Or life-threatening something. Heartache over what you no longer have. It could be something na ikakasama ng loob mo. Tingin ko hindi naman siguro ganun ka-serious yan. Actually, this is something na pwedeng past na eh. Pero parang hanggang ngayon, hurt ka pa rin. No? Kuha na tayo ng closing messages for you, Aries. First closing message for you ay the gift. Ito. Wow, the gift. Ano to? Oh, it could be literally a gift, a blessing, something na marireceive mo. Prepare for new horizons. Wow. Possibilities, opportunities. Offering opportunities to step out of your comfort zone. As long as itong mga opportunities na to are waiting for you, Aries, kung ikaw ay may kakayahang i-leave ang iyong comfort zone. Know you'll be helped along your travels. The pull to make changes and your own choices is strong now. And you will have support from your family and friends with every step. New energy will help you on your way. Affirmation, leaving my comfort zone gives me a sense of adventure. So ayun, ang dami palang naghihintay na magagandang possibilities for you, blessings, opportunities. At nandyan yung support na kinakailangan mo coming from your loved ones, family, friends, or divine. Okay, so what are you waiting for, Aries? No? Ang angel card mo, don't rely on other people to inspire you and motivate you. You have to want it enough to make it happen yourself. Diba? Tayo ang nag-create ng reality natin. Tayo ang nag-shape ng future natin. Tayo may hawak sa happiness natin. Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, yan naman yung kahirap, yan naman katindi yung mga pinagdadaanan natin, choice pa rin natin na kung kung magiging masaya ba tayo, magiging bitter, or whatever. So, it all relies sa'yo, Aries. Okay? God bless, babush.